Sabihin mong mali pero nagpapasalamat ako dahil nakilala kita, Ma'am Olivia. Kahit na meron na kayong asawa, ayos lang sa akin. Talaga ba, Arman? Kung ganoon, kaya mo bang palitan ang asawa ko? Kaya mo bang gawin ang ginagawa niya sa akin? Kaya mo ba akong tabihan sa kama at ituring na parang asawa mo? Kaya ko ho, Ma'am Olivia. Kung ganoon, ikaw muna ang asawa ko habang wala pa si Jonathan. Halikan mo ko at iparamdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang asawa. Isang pagkakamaling hindi ko akalaing magagawa ko. Ito ay kwento ng pagtataksil namin ng asawa ko sa isa't isa. Tama po kayo ng narinig. Kaming dalawa ay nakagawa ng kasalanan sa isa't isa. Sa tahimik na sulok ng aking isipan, ang dating malambot kong puso ay mayroon ng daladalang bigat ng pagkakasala, sakit, pagkamuhi, at galit na mahantong sa isang mapanganib na desisyon sa aking buhay. Masakit mang aminin, ngunit nakagawa ako ng kasalanan dahil sa ginawa sa akin ng mister ko. Isang pagtataksil na hindi ko matanggap-tanggap kung kaya't ninais ko ring gawin ang ginawa niya sa akin. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay umiikot lamang sa paghihintay sa pag-uwi ng aking asawa. Sa bawat long distance call naming dalawa at sa mga pangarap at pangako niyang binitawan sa amin ng aking anak. Ngunit ngayon, hindi ko na alam, tila ba yung relasyong binuo namin ng aking asawa ay bigla na lamang yung nawala na parang bula. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang i-share ang aking kwento ng buhay na alam kong kaiinisan, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking asawa. Ako nga pala si Olivia, hindi ko ho tunay na pangalan. 35 years old, may isang anak na babae na nasa 6 na taong gulang pa lamang. Tubong Batanes at isang may bahay ng isang lalaking ang trabaho ay sa karagatan. Isang seaman na may mataas na posisyon sa barko. Si Jonathan, ang aking asawa. Halos 1 taon din akong niligawan noon ni Jonathan hanggang sa sinagot ko siya. Isa akong empleyado sa mall noon nang makilala ko siya. Nang niligawan niya ako at kinasal kami, ay nag-iba ang takbo ng buhay ko. 2017, noong kinasal kaming dalawa. Sinabi niyang wag na akong bumalik sa trabaho ko at asikasuhin na lang ang aming binubuong pamilya. Matapos ang honeymoon namin noon ni Jonathan, ay sumampa na rin siya ng barko na labis ko namang kinalungkot. Sanay na rin naman ako. Dahil magkasintahan pa lang kami, ay sumasampa na talaga siya ng barko. Hanggang sa naging senior officer siya, ika nga nila. Labis kaming natuwa at pinagmamalaki ko siya noon. Ang pagsisikap niya, ang kasipagan at dedikasyon sa trabaho ay talagang masasabi kong worth it dahil na-promote siya. Wala naman akong masasabi sa aking asawang si Jonathan. Isa siyang mapagmahal na ama, kahit na nasa malayo, ay hindi nito nakakalimutan ang mamahalagang okasyon sa buhay namin. Tuwing Valentine's Day, ay magugulat na lamang ako na may pupunta sa bahay upang i-deliver ang malaking bulaklak na galing sa kanya. Hindi lamang ako ang meron, pati ang anak namin ay mayroon din. Tuwing anniversary namin, birthday ko at birthday ng aming anak, ay talaga namang hindi siya nagkulang. Pero ngayon, ang bawat sweldo at padala niyang dumarating sa akin ay may kasamang pait at pagkamuhi sa aking puso. Nagsimula ang lahat nang maglinis ako ng aming bahay. Maganda ang pumumuhay naming mag-asawa. Hindi ko naman masasabing sobrang yaman, pero alam kong nakakaluwag-luwag talaga kami sa buhay. Hindi na mo problema pagdating sa pera. Mayroon kaming 2 kotse, sariling lote at bahay,
At nakabili na rin kami ng lupa sa aming probinsya rito sa Batanes. Nagkaroon din kami ng negosyo, isang coffee shop, at paminsan-minsan ay doon ako tumatambay. Isang araw noon, katatapos ko lang nung maglinis sa tambakan o bodega namin sa bahay. May nakita akong lumang laptop sa lumang bag ng aking asawa. At dahil sa kuryosidad kung gumagana pa ito, ay binuksan ko. Matapos ang ilang sandaling paghihintay, ay sa wakas nag-on ang laptop at mukhang gumagana pa nga. Kaso nga lang, mahina na ang processor niya at dahil automatic na nakakonek ang lumang laptop niya sa wifi namin, ay agad na nag-pop out sa notification ang samot-saring mensahe sa Facebook ng aking asawa. Isang pangalan ang tumambad noon sa aking harapan. Ang pangalang Sunshine. Pangalan ng babae, kung kaya't kinutuban ako. Kakasent lamang din ng mensahe sa kanyang Facebook, or should I say, dummy account na hindi ko alam. Agad akong nag-scroll at binasa ang lahat ng convo nila ng babae niya. Ang mga mensahe na punong-puno ng lambing, pangako, at mga litratong magkasama silang magkayakap sa iba't ibang lugar at higit sa lahat, ang mga malalaswang litrato nilang dalawa. Doon ko napagtanto na bago pala umuwi sa akin ang aking mister, ay nauuna na siyang makipagtalik sa babae niya. Para akong sinampal ng katotohanan. Bigla na lamang akong nilamig at nanginig. Hindi ko maintindihan. Kusang pumatak ang luha sa aking mga mata. Pero hindi pa pala tapos. May isa pa palang dudurog sa aking puso. Ang mga transaksyon ng pera buwan-buwan sa babae niya. Napamura na lamang ako noon. Nagpapadala talaga si Jonathan ng pera para sa babae niya. Matapos na malaman ang impormasyon na halos bumiyak sa ulo ko, doon lang na proseso ng aking utak na pinagtataksilan ako ng asawa ko sa isang estudyante pa lang at nasa kolehiyo. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan doon para sa apartment na tinitirhan ng estudyante. Kasama na roon ang budget nito sa pang-araw-araw at pati na rin sa school. Binibigyan niya rin ito ng mamahaling gamit sa tuwing umuuwi siya, tulad na lamang ng dati niyang ginagawa sa akin noong magkasintahan pa lamang kami. Ang lahat ng ito ay parang sampal sa aking pagkatao at insulto sa aking pagkababae. Malinaw na pagtataksil, hindi lamang sa aming kasal, kundi sa lahat ng pinagsamahan naming dalawa. Ang galit ko sa kanya ay umabot sa sukdulan. Parang apoy na kumakalat sa buong sistema ko. Paano nagawa ni Jonathan sa akin to? Sa loob ng maraming taon naming pagsasama, paghihintay ko palagi sa kanya at ang pagiging loyal na may bahay ay ito pa ang igaganti niya sa akin. Agad kong in-screenshot ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil niya. Lahat-lahat at wala akong itinira. Sa oras na iyon, hindi ako umimik at nag-iskandalo na hindi ko siya kinumpronta at literal na wala akong ginawa. Masakit, pero natatakot ako. Kinalma ko ang sarili ko at hinayaan lang ang aking asawa na gawin ang lahat ng gusto niya. Nagdaan ang araw at linggo at minsan ko na lang nakakausap ang aking asawa. Sa tuwing tumatawag sa akin ay ang palagi kong alibay sa kanya ay nasa coffee shop ako at sobrang busy. Dahil sa pagitan at oras naming dalawa, umaga doon at dito naman ay gabi, hindi talaga maayos ang aming pag-uusap. Hanggang kumustahan na lang kami at update sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagkaproblema ang driver namin na si Mang Erning. Na-stroke at hindi na makapagmaneho. Kaya naman kinailangan kong kumuha ng bago. Mga ilang araw din ang lumipas nang pinakilala rin sa akin ng pamilya ni Mang Erning ang pamangkin nitong si Arman. Bata pa si Arman, siguro mga 24 anyos ang edad. Matangkad na binata, moreno, siguro'y batak sa trabaho
dahil mahahalata mo yun sa build ng kanyang katawan. Ngunit napakamahiyain naman ng binata. Nang ipakilala nila ito sa akin, ay tango at ngiti lamang ang palaging sagot niya. Nakatingin lamang ito sa akin, nawari ko'y may kakaibang kahulugan. Maganda naman kasi ako, Miss Kay. Maputi, nasa 5'2" ang height at sexy rin kahit na may isang anak na. Hindi rin naman kasi ako pabaya sa sarili at may pang-maintenance naman ng pampaganda. Sinisigurado ko kasi na hindi ako malolosyang para na rin sa mister ko. Kailangan kada uuwi siya ay sexy pa rin ako para hindi siya maghanap ng iba. Pero mali pala. Dahil kahit anong gawin kong pagpapaganda para sa kanya, ay hindi uubra. Sa mga unang linggo niya sa akin, ay naging maayos naman ang lahat. Maingat at magaling namang magmaneho ang binata. Talagang nagustuhan ko rin ang ugali nito. Tahimik nga lamang talaga to. Kundi ako magtatanong, ay hindi ito magsasalita. Ngunit habang lumalalim ang galit ko kay Jonathan, isang masamang plano ang nabuo sa aking isipan. Gusto kong gumanti. Gusto kong iparamdam sa asawa ko ang sakit na nararamdaman ko ngayon. At sa aking isipan, nakita ko si Arman bilang isang kasangkapan ng aking malagim na plano. Tama kayo. Kaya kong ipatikim ang aking sarili sa ibang lalaki. Magantihan lang ang aking asawa. Sabi ko nga, kung kaya niyang gawin, ay kaya ko ring gawin. Madalas kaming nasa biyahe ni Arman nitong mga nakaraang araw, dahil palagi kong binibisita ang aming lupain at ari-arian. Minsan ay dumadaan din kami sa grocery at coffee shop. Siya talaga ang palagi kong kasakasama. Sa lahat, napapadala siyempre ang aming pag-uusap, lalo na kapag minsan ay traffic o di kaya'y nagpapahinga siya sa pagmamaneho. Doon ay napalagay na ang loob ng binata at lumalabas na rin ang tunay na ugali. Mapagbiro pala si Arman at may pagkapilyo rin. Minsan ay sinasakyan ko ang mga hirit nito. Talagang masaya akong kasama siya. Halos sa buong biyahe ay tawa lamang ko ng tawa sa kanya. Minsan nga'y nabibitin pa ako sa aming kwentuhan. Alam niyo ho ba, ma'am, nung una ko ho kayong makita, sobrang nagandahan talaga ako sa inyo. Kaya pala titig na titig ka sa akin nun eh. Halata niyo ho ba, ma'am? Para nga ho kayong dalaga eh. Kung hindi lang ho talaga kayo may asawa, niligawan ko na kayo, di kayo sana yung magiging una kong kasintahan. Naku Arman, huwag mong sabihin sa edad mong yan hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Hindi pa nga ho ma'am eh. Nahihiya kasi akong manligaw. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Naku naman, napakatorpe mo naman Arman. Sa panahon ngayon hindi na uso ang ganyan. Hanapin mo sa Facebook ang pangalan, tsaka mo i-chat. Gusto ko yung katulad niyo ma'am eh. Maganda na, mabait pa. Tama. Ganyan dapat ang hihirit mo kapag gusto mo yung isang babae. Huwag kang mahiya. Isang gabi noon, pagkatapos niya akong ihatid mula sa isang reunion naming magkakaibigan, imbes na dumiretso siya nang umuwi sa kanilang bahay, ay nanatili pa siya sa aming garahe. Inaayos at nilinisan ang aming kotse. Nang matapos ako sa pagbibihis, ay nakita kong nakaupo si Arman sa mahabang silya roon sa aming garahe. Oh, narito ka pa, hindi ka pa bang papahinga? Tanong ko sa kanya at lumapit. Inaayos ko at nilinisan lang po ma'am yung kotse. Sagot niya, para gwapo na ho bukas kapag ginamit. Tama na yan. Mukhang pagod ka na yata eh. Pasensya ka na sa paghihintay kanina. Napasarap kasing kwentuhan namin magkakaibigan. Ayos lang ma'am. Masaya po kong niyahatid kayo palagi. At isa pa, kailangan ko rin naman po talagang kumayod at magsipag. Ano bang pangarap mo Arman? Tanong ko sa kanya habang tumitingala sa madilim na kalangitan. Tinapik niya ang mahabang upuan sa tabi niya na parang bang sinasabi nito na umupo muna ako doon. Marami po akong pangarap Ma'am Olivia. Gusto ko makapagtayo ng sariling auto repair shop ko. Makapagtapos ng pag-aaral ang aking mga kapatid. At higit sa lahat,
Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang nanay at tatay ko. May bahid ng pag-asa ang boses ni Arman. Kaya mo yan. Magtatagumpay ka. Sabi ko sa kanya habang nakatingin. Meron kang sipag at determinasyon sa buhay. Madiskarte ka rin. Higit sa lahat. Mabait ka. Sabi ko sa kanya. Bahagyang umiti si Arman sa akin. Salamat po ma'am. Malaking bagay po yung marinig ko yan mula sa inyo. Hindi pala bagay sa'yo yung magdrama Arman, no? Mas bagay sa'yo yung palabiro. Uwi ka ako dito nang maging seryoso to. Alam mo ba Arman, minsan yung mga taong mahal natin ang siyang nagdudulot sa atin o magdudulot sa atin ng pinakamasakit na bagay at ang siyang magpapaguho ng mundo natin. Naniniwala ka ba ron? Tumango siya. Siguro ma'am, at kung minsan ang tanging paraan para maibsan ang sakit na ating nararamdaman ay ang gumanti sa kanila. Natatawa ko pang sabi sa kanya. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Arman, ngunit hindi siya sumagot. Hindi ko sinasabing tama ang naiisip ko Arman, pero naiintindihan mo naman ako di ba? Tumango lamang si Arman. Kung kaya't natahimik kami ng ilang sandali, ang tanging maririnig lamang sa paligid ay ang aming paghinga. Pagkatapos, bigla siyang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako ng mga oras na iyon. Ma'am Olivia, tawag niya. May gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Sa totoo lang, biglang tumibok ng malakas noon ang puso ko. Kinakabahan talaga ako. Alam ko na kasi ang patutunguhan ng usapang to. Napapansin ko rin kasi ang panakanakang sulyap sa akin paminsan-minsan ni Arman. Sulyap ng isang binatang nagkakagusto sa amo niya. Gayunpaman ay sinabayan ko ang agos ng pangyayari. Ano yun Arman? Tanong ko habang nakatitig sa binata. Alam niyo naman ho, simula pa nung magsimula po akong magtrabaho rito, iba na ang nararamdaman ko kapag kasama ko kayo. Nahihiyang sabi niya. Sabi niyo umamin ako kapag may gusto akong babae, di ba? Hindi ko po alam kung tama ba to o kung dapat ko pa bang sabihin sa inyo pero hindi ko na siya pinatapos pa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nginitaan siya. Alam ko Arman, may gusto ka sa akin, di ba? Ma'am Olivia naman. Hindi ko po kayo gustong bigyan ng problema pero hindi ko naman po kasi mapigilan pa yung nararamdaman ko. Nang mga oras na yun, alam kong iyon na ang pagkakataon ko para ako naman ang magtaksil sa asawa ko. Umiling ako sa sinabi niya at tinitigan siya ng malalim. Hindi mo ako bibigyan ng problema Arman dahil ikaw ang gagamitin ko para makaganti sa mister ko. Tulungan mo ko. May gusto ka sa akin, di ba? Opo, ma'am. Nagpapasalamat nga ho ako dahil nakilala ko kayo. Kahit na may asawa na kayo, ayos lang sa akin. Talaga ba, Arman? Kung ganoon, kaya mo bang palitan ng asawa ko? Kaya mo bang gawin ang ginagawa niya sa akin? Kaya mo ba akong tabihan sa kama at ituring na asawa? Gagawin ko, Ma'am Olivia. Kung ganoon, ikaw muna ang asawa ko habang wala pa si Jonathan. Halikan mo ko at iparamdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang asawa. Tila ba nangungusap ang aming mga mata ng mga sandaling yun, Miss Kay? Hanggang nagtagpo ang aming mga labi at marahan kaming naghalikan. Ito ay isang halik na puno ng pangungulila, paghahanap ng init at koneksyon. Ang pangailangan naming dalawa ni Arman at ang init ng aming katawan sa isa't isa ang bukod tanging nanaig sa madilim na gabing yun. Sa upuang mahaba sa loob ng garahe ay sabik akong tinikman ng driver ko. O Miss Kay, ako ang una ni Arman. At dahil sa wala pang experience ang binata, ay ako na ang nagturo at mabilis naman siyang natuto. Mula noon, ay naging mas malalim ang ugnayan namin ni Arman. Parang nakakaganti na ako sa asawa ko.
Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong mali. Alam kong gumagawa ako ng isang malalim na hukay para sa aking sarili. Ngunit ang sakit at ang galit na aking nararamdaman ay masyadong malakas. Kapag naaalala ko ang mga chat ng aking asawa, ay ginugusto kong magpaangkin kay Arman. May mga gabing pagkatapos ng mahabang araw namin sa biyahe, ay mananatili si Arman sa bahay. Minsan nga ay roon ko na siya pinapatulog. Inaabot ng ilang araw. Hindi lamang kami nagpapahalata at kaswal lang kaming dalawa kapag may ibang taong kaharap. Ang anak ko naman ay palaging nasa school, kung kaya't hawak namin ang oras ni Arman. Minsan kapag nasa biyahe, ay sa kotse na namin pinapalipas ang aming nararamdaman. Isang araw, habang nanonood kami ng Netflix ni Arman at nagiinuman, ay hindi ko mapigilan na yumakap sa kanya ng mahigpit. Alam mo Arman, ang gaan pala sa pakiramdam no, na may nakikinig sa'yo nang hindi ka hinuhusgahan. Tipong lahat ng problema ko at hinanakit ko ay nawawala na lang bigla kapag kasama kita. Alam mo ba yun? Ako rin naman Ma'am Olivia. Sobrang nagpapasalamat ako dahil nakilala talaga kita. Marami rin akong natutunan habang kasama kita. At ako rin sa'yo. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. Lumapit siya at hinawakan ang aking pisngi. Sana nga ay napapasaya kita Ma'am Olivia. Higit pa sa ginagawa ng asawa ninyo. Napapasaya mo ko talaga Arman. Pagtatapat ko. Ang puso ko noon ay puno ng kaligayahan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapag kasama kita, feeling ko para akong nabuhay ulit. Alam naming pareho na ito ay isang lihim. Isang lihim na hindi maaaring magtagal. Ngunit sa bawat pagkakataon, hinayaan naming ang init ng aming mga damdamin ang manaig. Mayroong isang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa ni Arman. Isang pag-uugnayan na tila mas malalim pa sa pisikal na atraksyon. Ngunit sa likod ng bawat nakakakilig na sandali, ay ang takot na aking nararamdaman sa maaaring mangyari kapag bumalik na si Jonathan. Ang bawat tawag niya mula sa barko ay nagiging isang paalala sa aming lihim ni Arman at sa aking pagkakasala. Lumipas ang mga buwan. Si Jonathan ay malapit nang umuwi. Muli ko na namang naalala na bago siya sa akin uuwi, ay susulitin niya muna ang babae niya sa Maynila. Magpapakasasam muna siya roon hanggang sa tira-tira na lang ang sakin. Isang hapon, habang naglilinis si Arman ng kotse, ay niyaya ko muna siyang magmeryenda. As usual, panay ang landian namin sa isa't isa. Kung kaya't nauwi iyon sa isang mainit na tagpo. Idadala niya sana ako sa silid naming mag-asawa, ngunit bigla ko siyang pinigilan. Kung kaya't ginawa namin iyon sa mahabang sofa. Nasa kalagitnaan kami ng aming kaligayahan nang hindi namin namalayan ang pagbukas ng pintuan. Olivia? Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Jonathan. Ang boses na matagal ko nang hindi naririnig ng personal. Ang kanyang boses ay punong-puno ngayon ng pagkabigla at sakit. Naninigas ang buo kong katawan. Si Arman ay mabilis na umalis sa aking harapan at ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. Ngunit ako, hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko noon. Kasiyahan. Ito rin naman ang gusto ko, di ba? Ang masaktan ko ang aking asawa. Nahuli ko na siya noon. Ngayon naman, nahuli niya naman ako at nasa akto pa. Tiningnan ko lamang si Jonathan habang namumutla ang mga mata niya. Nakatayo siya sa may pintuan at ang kanyang bagahe ay nasa sahig sa tabi niya. Ang mukha niya ay sobrang maputla. Hindi makapaniwala sa nakita. Jonathan, bulong kong tawag sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Arman.
Agad kong kinuha ang aking mga damit at isa-isang sinuot yon sa harapan ng aking asawa. Pati na rin si Arman ay ganun din. Olivia, anong nangyayari rito? Nanginginig na tanong niya. Jonathan, ang nangyayari rito ay bunga ng mga ginawa mo sa akin. Punong-puno ng galit ang aking boses na matagal ko nang kinikimkim noon pa man. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, Olivia? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Alam ko ang lahat, Jonathan. Alam ko ang lahat ng pagtataksil na ginagawa mo sa akin noon pa man. Si Sunshine. Kilala mo ba ang pangalang yun? Mabait kong tanong sa kanya. Ang estudyante mong pinapadalan mo ng pera buwan-buwan at binibigyan ng mamahaling mga gamit. Ang babaeng kayakap mo sa mga litrato at ibinibigay ang lahat ng luho. Naalala mo ba siya? Ha, Jonathan? Mas lalong namutla ang aking asawa. Nakita ko talaga ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ni hindi nga to mapakali sa kinatatayuan niya. Nagkabaligtad na. Ang dapat na siya ang magagalit ay ako na ngayon ang nagigisa sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Nagulat marahil dahil alam ko ang kalokohan niya. Olivia, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Putol ko pa sa kanya. Jonathan, ilang buwan akong naghihintay sa'yo. Sa ilang buwan kong paghihintay, pag-aalaga, pati na ang pag-aasikaso ng negosyo natin. Ito yung iginanti mo sa akin. Isang batang babae na halos kaedad lang ng mga kapatid mo. Hindi yun ang totoo. Depensa niya. Talaga. Ano tong nakita ko sa dami account mo sa lumang laptop mo? Ano tong mga screenshot ng mga pinadala mong pera para sa kanya? Ano tong mga gamit na binigay mo sa kanya? Na ginagawa mo nun sa akin nung magkasintahan pa lamang tayong dalawa. At alam mo kung anong mas masakit, Jonathan? Dahil nauuna ka pang umuwi sa kanya kaysa sa amin. Nauuna mo pa siyang tikman kaysa sa akin na asawa mo. Uuwi ka sa akin na pagod na at lupaypay na. Tama ba, Jonathan? Hindi siya sumagot. Napaawang lamang ang labi ng aking asawa habang nakatitig sa akin. At ngayon, patuloy ko. Tumingin ako kay Arman na nakayuko pa rin. Ito ang aking paraan upang makaganti sa'yo, Jonathan. Para maramdaman mo naman kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin. Masakit ba, honey? Ngayon, alam mo na siguro ang pakiramdam. Alam mo na kung anong nararamdaman ko ngayon. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Arman. Puno ng galit na nilapitan ang binata. Ikaw! Sigaw niya, ngunit pinigilan ko siya. Huwag mong sisihin si Arman, sabi ko. Tumayo at hinarap siya. Ako ang may gusto. Ginawa ko to para saktan ka. Para gawin din ang ginawa mo sa akin. Pero bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Mahal kita, Olivia. Mahal na mahal. Mahal mo ko? Mapait akong tumawad tsaka umiling. Kung mahal mo ko, Jonathan, di hindi mo sana ako niloko. Hindi mo sana ako paniniwalang loyal ka sa akin. Kayong may iba ka pala. At ano, ilang taon na kayo ng babae mo? Nagkamali ako, Olivia. Sabi pa niya. Patawarin mo ko. Hindi ko naman yun sinasadya eh. Umiwas ako at napaatras sa kanya. Pues, hindi ko rin sinasadya ang ginawa ko ngayon. Hindi ko rin sinasadya na may mangyari sa amin ni Arman. Hindi ko alam kung mabubuo pa bang pamilya natin, Jonathan. Kung maayos pa ba to. Tumingin ako kay Arman, na ngayon ay nakatayo na rin. Umalis ka na muna, Arman. Tumango siya at sinunod naman niya ako. Ayaw pa nga sana nitong umalis, ngunit tiningnan ko siya. Anong mangyayari sa atin ngayon, Olivia? Napailing ako sa aking mister. Quits na tayo.
Amanos na tayong dalawa, Jonathan. Iyan ang huli kong sinabi sa asawa ko. Sa katunayan, Miss Kay, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa. Ang tanging alam ko lang ay sobrang nasaktan ako. Sa aking ginawang pagganti ay nakasakit pa ako ng ibang tao. Hindi lamang ang aking sarili, kundi pati na rin si Arman. Ang galit ko sa aking asawa, ang siyang nagtulak sa akin sa isang landas na punong-puno ng pagkakamali at pagsisisi. At ngayon, kailangan naming harapin ang lahat ng to. Ang pag-uwi ni Jonathan ay hindi naging isang masayang araw para sa aming lahat. Bagkus, ito ay isang pagbubunyag sa aming mga ginawang kataksilan at kamalian. Sa gitna ng lahat ng ito, wala akong nagawa kundi ang umiyak lamang. Hindi ko na rin alam kung ano ang tunay kong nararamdaman. Kung may pagmamahal pa ba ako kay Jonathan o naibaling ko na ang nararamdaman ko para kay Arman. Sa ngayon, Miss Kay, umuwi muna ako sa aking mga magulang kasama ang aking anak at pinagninilay-nilayan kung ano nga ba ang dapat kong gawin at desisyon. Hahayaan ko bang masira ang aking pamilya? O pipilitin kong buuin to alang-alang sa aming anak? Kung may ipapayo kayo sa akin, masakit man o hindi, ayos lang, handa akong tanggapin. Nagmamahal, Olivia.